Good morning, guys. Happy Monday. Yeah, it's February 12. It's 10 o'clock and we're going somewhere. Of course, nahatid na namin yung kids sa school. Naka-leave pala si Daddy. Naka-leave siya. So, tayo ay pupunta ng... Magpapagupit tayo today. Grabe kasi yung haban. Actually, the other day kasi, nagpagupit si Zach sa akin. Sabi niya kasi, tumutusok na daw sa mata niya yung bangs niya. So, ginupitan ko. Pero I learned my lesson. Hindi na ako gumawa ng anything drastic. Talagang ginupitan ko lang yung bangs niya. And then, niloloko kasi Daddy. Sabi ko, oh, gupitan mo naman ako. Sabi ko siya gumupit sa akin. Sabi niya, takot siya. Magpasalon ka na lang. Sabi ko, oh, pabayaran mo. Sabi niya, sige. So, yan, today, Monday, kasi nga naka-leave siya. So, ang tawag dito, yun, so maghanap kami. Actually, meron ako nakita na salon dito sa, yung mall sa tapat namin. Tapos, nakita ko na siya na marami pala dyan. Hindi man kasi ako nagtitingin before. Tapos, nagpunta ako sa Facebook page ng mga Pinoy, yung Pinoy Canada, Calgary. Nag-search ako doon ng mga salon na parang recommended mga Pinoy. Tapos, merong isang nag-post doon na yung salon kasi na nandito sa tapat namin, or nasa mall sa tapat namin, ang pangalan is Chatters. Tapos, yung isang nag-post doon sa group, nagtatrabaho siya sa Chatters, pero doon sa isang mall sa Marlboro, yung susunod na station. Oo, yung susunod lang na, yung parang station before yung train station dito sa amin. So, malapit lang. Tapos yun nga, Pinoy. Tapos, nag-post siya na may promo. Sabi ko, hindi ko alam kung yung promo doon is applicable din sa promo dito. Pero, ayun, sabi ni Daddy, anong gagawin mo? Dito ba tayo sa Sunridge o doon tayo sa mall, sa Marlboro Mall? So, we'll see. Hindi pa maka-decide. Pero mas okay din sana kasi kung may Pinoy. Para mas, mas comfortable kausap. Tsaka, mas alam ng Pinoy yung mga gusto ng Pinoy. Pero hindi, ano lang naman, papabawasan ko lang to konti. Tapos magpapa-layers ako. Layers. And yeah. Gusto ko magpabangs pero hindi ko rin sure. Wala na. Kung mag-ano man ako, parang layers. Ganyan. We'll see. Kasi grabing haba na. Tsaka dry na din yung ends. Kailangan na talaga siyang magupitan. Dahil siguro 2019 pa yata. I can't remember kailan ako huling nagpagupit. Kaya ganito nakahaba yung buhok ko. So, yeah. Let's go. It's ano na. Yeah, 10. Alright. Mall lang punta para ate char Daddy, ready ka na ba? Gumanda yung asawa mo. 10 times 20. Okay guys, tapos kami. Si Kuya, kinulot yung buhok ko. As in, ginamitan lang ako ng curling iron. Hindi naman yung asing kulot na kulot. Papakita ko sa inyo. Tada! Okay naman siya. Yung gupit itself, I liked it. Tapos tinanong niya ako kung gusto kong i-curl or straight. Like, i-curl na lang para diba maiba. So, I was thinking like yung mga loose curls, big curls. Kasi masyadong tight yung pagka-curl niya. So, para faucet ang dating. So, anyway, mamaya babasahin ko para mawala yung kulot. Kasi ang OA ng pagkakakulot niya masyadong tight. Na-lunch kami ni Daddy. Okay guys, we're home. Ano na tayo? 2:13. Saglit na lang at magsusundo na tayo sa mga kids. Pero sabi ko, hindi na makapag-antay na basain tong buhok ko. Para matanggal na yung pagkakulot. Kasi talaga namang para faucet ang datingan natin ito. So yeah, let's get this wet. Siyempre wala na akong time maligo. Pero kasi bagong ligo lang din tong buhok ko. Sayang pa naman kasi ang bango nung nilagay niyang parang serum. Bet ko. Ang grabe naman pagkakulot ito. Uy. Makuha kaya to sa pawisik-wisik?
Parang hindi. Parang hindi siya makukuha sa pag-wisik-wisik. May binigay din nga pala silang libreng dry shampoo. In fairness, may palibre. Guys, nakauwi na kami, nagsundo sa kids. Hindi na ako nakalimutan ko na mag-vlog kasi nga nagmamadali na nga kami. Dahil, ang tagal ko din nag-blow dry. Tapos I was trying to do the hairstyle na I have in my head. Pero kasi yung gusto kong parang konting big curls is ano yun eh, parang using a blow dryer tsaka round na brush is wala naman ako nun. Tsaka ang hirap mag-blow dry mag-isa. Hindi ako marunong yung may round brush. So, ginamitan ko ng curling iron ko. Tapos, kinurve-curve ko lang konti. And yan yung naging, ano niya, yan yung naging kinalabasan niya. So, ayan, ito, napasobra yung pagka-ano ko dito, pagka-curl ko. So, ayun. Anyways, tignan natin kapag ka nabasa ko na talaga siya nung todo. Yung na-shampoo and all. Kasi, ngayon parang ang static ng buhok ko. Siguro sa lahat ng mga pinagdaanan niyang blow dry, curling iron, tas binasa ko na naman, tas blow dry na naman. Ang static, ang daming tumatayo-tayo. Tas, yeah. Pero nung kanina kasi, before niya ako ikulot, gusto ko na yung hair ko as is eh. Ewan ko ba, nagmaganda at nagpakulot. Hindi naman pala kami pareho nang iniisip na type of kulot or ano. Anyway, so yun. Sabi ko lang kasi, layers. Ano ba yun? Nanood muna ako kasi sa TikTok eh, kung ano yung sasabihin. So, long layers with to frame the face. Ano ba yun? Tsaka yung likod. So, syempre, dahil medyo kulot-kulot to, hindi to kita ba? Ayan, yung para medyo payu, yung niya, yung niya sa likod. So, yun. Yeah. Naiinis ako na, sabi ko, nakakapanghinayang na sana, hindi ko na lang pinakulot para kung ano talaga yung hair ko. Kasi, parang hindi naging masaya yung buhok ko sa pinagagawa ko today. Like, binasa, kinulayan din ako syempre. So, parang feeling ko nadadry na yung hair ko. Pero, yeah, we'll see. Masaya naman, okay naman. I like it. Hindi ko lang gusto yung pagkakakulot talaga. Ulit-ulit yan, ilang beses. Anyway, so yun, kanina habang nasa labas ako, minessage ako nung sa school namin, yung sa International Center. Tinanong kung okay lang sa akin na sumali sa webinar na i-host nung SAIT. Parang sa mga incoming, I think para to sa mga incoming. Nung din kasi ako, nung nasa Singapore pa kami, may mga ganito webinar for mga incoming students. And naka-attend ata ako mga 1 o 2 webinar. So, this one is for yung title ng webinar. Yung title ng webinar is Travel to Canada with Your Family. So, nag-oo na ako kasi nahiya naman akong humindi dun kay aming boss. Lagi na lang. Pag meron mga, like sa Friday, meron din kaming, Thursday pala. Thursday, meron kaming event. Meron silang, sa school. Para to sa mga, parang seminar for mga managers,
As in, mga bigatin. Tapos, doon i-hold sa school. Tapos, may message kami ni Sheena, nung boss namin doon sa International Center. Or, like, siya, boss, you know, when I say boss, hindi naman kami pinapasweldo, diba, volunteer kami. Pero siya yung nag-handle kasi. So, tinanong kami kung available kami na mag-assist 7:30 a.m. to 10:30. Ang ogo-ogo, grabe. Pero nahiya naman kaming humindi. So, nag-oo na kami. Tapos, ayun, basically, sa ano kami, yeah, it's buong event, pero sa simula, maaga, start nung event is 8 o'clock, pero pinapunta kami ng 7 daw kung kaya namin, or 7:30, kasi magsi-set up pa. Tapos yun, syempre, meron kaming registration table, yun, tapos, throughout the event, kung may mga kailangan, and then, after the event, yan, pack up ng mga kailangan i-pack up. So, umuo na rin ako doon. Ang dami ko ng, like I mentioned, ang dami ko, yung last na vlog ko, diba? Nag-ano ko ng mga, ang dami kong pinag-applyan na mga volunteering sa mga iba-ibang organization. So, unti-unti, ayun na, like kanina, yung in-applyan ko sa, yung positive, na-receive, meron na akong sarili kong email account, meron na akong access dun sa portal, lahat, nakikita ko na lahat ng mga pets yung lahat ng pets under their care, whether for adoption na siya, for reserve, basta nakikita ko na siya, tapos, ayun. So, inano naman sa akin, kinonfirm mo na sa akin if willing ako doon sa volunteer position na yon, kasi nga, what does it entail? Let me read. Kasi sabi ko, okay din siya pang resume. Like, you know. Ayan, so the most common duties include but not limited to interviewing applicants, coordinating meetings between the applicant and foster home, if or when the cat becomes available, following up on the meetings to see if a successful match has occurred, and working with adoption team to have contracts drawn up. So, ito yung sa processor, adoption and foster processor ang pangalan, or ang title ko dun sa, or sa signature ko sa email. So, pag may nag-apply na gusto mag-adopt or gusto mag-foster ng cats or dogs, yun, kami yung initial screening, kami yung tatawag, and yeah, magsiset up ng meeting between yung nagpo-foster, current na nagpo-foster, and yung gustong bumili or hindi bumili, mag-adopt. Hindi bili yung term natin, adopt. So, ayun, sabi ko, okay din kasi para siyang, diba, sa mga ibang trabaho, ganito din yung mga job responsibilities. At least meron akong mailalagay kasi nga, since hindi pa tayo nakakuha ng work, kailangan natin yan. At least meron tayong madadagdag na or pwedeng mailagay na work, na parang experience. Kesa naman, nakatunga nga ako na wala akong ginagawa. Wala akong maidadagdag sa resume ko. And then, yun, masaya yung next week meron akong nag-sign up ako sa adoption drive somewhere in downtown. Yung sa Stephen Avenue. Isang, yung closed na street yon ng mga kainan. Tapos, magtatayo doon ng booth for adoption. Adoption drive. So, hindi ko alam kung ilan yung, I think usually, pag adoption drive, nandun din yung mga animals, diba? Pero, I'm not sure gaano karaming animals yung nandun. So, aside from sa processor, nag-apply din ako sa shelter, diba? So, sa February 24 naman yung training ko in person doon sa shelter kasi tuturuan ka, ano yung mga responsibilities, iikot ka din sa shelter, ganyan. So, ang busy din ng February ko, in fairness, ang dami na nasa calendar ko. Sabi ko nga, kailangan ko na ito ilagay sa calendar ko kasi nalulula na ako sa dami. So, lahat ng mga importanteng kailangan gawin, yan. Pati yung class registration namin sa February 22 na. Mag-register na kami ng klase. What else? Yung aking tax, yung aking volunteer para sa tax, sa filing, sa tax clinic. Ayun, magsa-start na rin siya na February 26. Nag-sign up na ako ng 1 day. We are required to sign up for a shift at least once a week.
Since nag-sign up na ako ng isang araw, which is yung very first day, and busy daw yung first day, sabi ko, sige na, at least, you know, the first day, ma-experience ko na lahat ng pwede ko ma-experience. And ano yun eh, from 8:45 until 3 o'clock. So, ang mahaba. 6.5 hours. 6 hours and 15 minutes. Ang tawag dito, pero since nga, syempre, naghahanap tayo ng work, malay mo biglang may tumawag, malay mo bigla tayong matanggap. So, ayokong mag-commit, tapos ika-cancel ko later on. Mas mabuti na yung isa pa lang muna yung kinukommit ko. Tapos, di ba, hindi ganun. Kasi, yung dito sa tax, hindi siya, basta nahihiya lang ako na mag-book ako ng maraming slot, tapos hindi ako makaka-commit or ika-cancel ko bigla-bigla. Kaya, yun. Sa ano naman, sa Valentine's Day, eto nga, pag-Valentine's to sa akin ni Daddy. Instead na bili-bili tayo ng mga tsokolate at bulaklak, diba? Ito na lang, okay na ako dito dahil ang mahal para hindi na akong magbabayad. So, yun. Nagsakto naman na ang Valentine's Day ay Ash Wednesday. Ash Wednesday, diba? So, sa school nila, Zeb, tomorrow yung celebration nila. Para nga naman, syempre, ma-observe nila yung Ash Wednesday on Wednesday itself. Tapos, meron silang mass sa school. Tapos, every time may mass sa school, merong section na parang host. So, yung section nila, Zeb ang host nun. Tapos tinanong ko si Zeb kung ano yung ginagawa pag kayo yung host, kasi nakalagay doon yung grade 6 yung kakanta. Tapos sabi niya sa responsorial sum daw, tinanong daw sila ng teacher nila kung sino yung gusto magbasa sa responsorial sum, and nag-raise daw siya ng hand. So siya yung napili na magbasa sa responsorial sum. So since nakalive naman si Daddy. Yun. So, doon kami, balak niya kasi, magsimba kami sa Wednesday. Kaya sabi niya, ngayon ako magpa-parlor para sa Wednesday, magsimba kami. And since meron naman sa school nila, Zeb, and gusto ko din makita si Zeb sa school, na yun, mag-lead or magbasa sa responsorial sum. 9:15 yung simba nila, or yung mass nila. So, doon na kami magsisimba sa school niya. Tapos bukas, manonood kami ng sine ni Daddy. Yung ano dito, yung sinehan dito. Actually, yung Cineplex is parang isa siyang brand ng sinehan. Hindi ko ma-explain. Yeah, parang sa SM, di ba? May SM Cinema. Tapos meron ding, ano ba yung ibang cinema sa Pinas? SM lang alam ko. Parang isang brand na yun. Meron silang promo na for February, every Tuesday, $5 lang ang sine. So, sabi ko, bukas manood kami ng sine. So, yung aming Valentine celebration, ganyan, putol-putol. Hindi, actually, today, kasi, kanina, tapos bukas din, bago kami manood ng sine, kakain kami, tapos yun, manood kami ng sine. Tapos, sakto, yung pagtapos ng sine, saktong sunduan na naman ng mga bata. And then, sa Wednesday, magsisimba kami. Tapos, meron akong sinign up na training sa school, 1 hour lang. And, it's a naloxone administration training. Naloxone is medication na ina-administer sa mga nag-overdose para to instantly relieve them. So, ino-offer nila for free sa school. Pero, siyempre, sa iba mo yan i-undergo, may bayad. So, 171 yata yun, if I'm not mistaken, nakilagay sa email. So, sabi ko, might as well. Kasi meron ako nakikita mga volunteering, may mga required yun. Required na meron kang naloxone training. Or, so sabi ko, I'll just take that. It's 1 hour lang naman. 2:30 to 3:30 yung schedule. So, sabi ko kay Daddy. Tapos, may magsimba sa school nila, Zeb, kakain kami, ganyan. Tapos, ihatid niya ako doon. Tapos, pagkasundo niya sa mga bata, sunduin na. After niya sunduin, tapos ako naman susunduin para hindi ako mamamasahe. Kasi nga, mahirap ngayon na wala kaming pasok, wala kaming libreng ticket sa bus. So, bawat sakay namin sa bus ay 350. Kaya, ayaw nang gumastos ng pamasahe. Kaya sabi ko, hatid mo ako papunta doon, tapos hatid mo ako. Ay, sunduin niya ako after. But yeah, anyway, ang haba ng daldal ko. Siguro itatapusin ko na dito
itong vlog na to kasi yan, balik na tayo sa computer, mag-apply na ulit tayo, tsaka yung nga, yung seminar or yung webinar na in-invite ako, pinapag-submit ako ng 2 to 3 slides about me and my family. So, gagawin ko na yan. And yun lang. Thanks for coming with me sa aking pa-haircut today. Ay, nako. Hindi naman siya totally fail kasi maganda naman talaga siya kanina. Nasira lang nung pagkulot. Yeah, ulit na naman. Okay, anyways, thanks guys for watching. See you on the next vlog. Hindi na siguro mag-vlog bukas. Manonood na naman kami ng sine. Okay, bye guys!